Okay, so welcome back sa ating training or introduction ng ating new products. Ngayon naman po ang i-discuss natin is about sa mga bagong labas ni Whirlpool na mga two-door refs. Okay? So ang isa sa mga nilabas nila, pinakabago nilang nilabas for this year is yung ating mga WF2T series. Okay, ano po ba yung mga F2T series na ito? So si Whirlpool po ay naglabas ng tatlong two-door no frost refrigerator and HD inverter refs. So ito po yung mga models. So WF2T 203 RBPH, yan po ay para sa 7.9 cubic feet. Next naman po is WF2T 255 RBPH, which is 9 cubic feet. And last is yung pinakamalaki nila, which is WF2T 325 RBPH na 12 cubic feet. So, nandyan naman din po sa baba yung SRP ng ating mga refrigerator. So, kilalanin natin yung tatlong ito na mga refrigerators. Okay? So, ano nga po bang ibig sabihin ng kanilang pangalan? Okay? So, WF2T, ayan. Ang ibig sabihin po is ng W is Whirlpool, yung F is fridge, okay? Then 2 kasi two-door siya. Then T stands for top mount, meaning ito po ay isang ref kung saan yung ating freezer ay nasa ibabaw. Okay? Kaya top mount and yung refrigerator natin yung nasa ilalim. Okay? Yung 32 or yung 325, 203 at saka 255, yan po yung liter capacity. Hindi po siya cubic feet ha. Liter po. Okay? Liter. Tapos yung R, ang stands for po niya is for reversible door. Meaning, ito pong mga unit po natin, itong tatlo, ayan, okay, is pwedeng i-reverse yung pinto or yung bukasan ng pinto. Kung ito po ay dito, yan, papuntang kanan yung bukas, pwede po siyang ilipat papuntang kaliwa. Okay? Yan, kaya po siya reversible door. Then, yung kulay po nito is onyx black. Okay? PH, yung dulo because nirelease po siya sa Philippines. Okay? Kasi ito pong unit na to, kung magsa-search po kayo niyan, mapapansin nyo rin po or makikita nyo rin po yung model sa Singapore Whirlpool Singapore. Okay? Kaya yung dulo po nun is SG. Okay? Sa atin po, since sa Philippines siya nirelease, ito po ay PH yung dulo. Okay? So, yan. Yan. So, ano po ba makikita natin dito sa unit na to? Sabi is Zen inverter technology na siya. May multi-airflow, LED lighting, spill-proof na tempered glass yung mga shelves niya. Tapos, vegetable and fruit crisper, large door bins, easy to use, control panel, slim design, recessed handle, reversible door opening. So, lahat po ng yan, iisa-isahin natin. Okay? So, unahin na natin yung Zen Inverter Technology. Okay. Ano po bang ibig sabihin ng Zen Inverter Technology? Okay. Actually, madalas niyo po yan maririnig basta kay Whirlpool. Okay. Ginagamit po nila yan. And yung Zen technology na yan or Zen Inverter Technology, present po yan sa kahit anong product ni Whirlpool na may inverter. Okay. Inverter motor, inverter compressor, yan, maririnig niyo po yan. Ano po bang ibig sabihin ng Zen Inverter? Technology. Ito po yung kanilang technology kung saan yung ating compressor is hindi siya ganun kaingay upon operations. Okay? So parang hindi niyo naririnig yung vibration ng motor, wala kayo masyadong naririnig na ingay. Okay? Tapos, very consistent din yung cooling niya. Okay? Hindi siya masyadong, o hindi siya, parang hindi hilaw yung lamig, hindi rin masyadong malamig. Consistent cooling din siya and energy efficient kasi naka-inverter tayo. Alam naman natin na up to 30%, 50%, 30 to 50% yung savings na nakukuha natin kapag tayo po ay gumagamit ng mga inverter. Okay? So, yun po yun. Okay?
And multi-airflow na rin po yung ating unit kasi yung flow ng lamig sa loob maganda, yung circulation. Okay? Hindi lang isa yung daanan ng hangin, hindi lang dalawa, napakadami niyang pwedeng pagdaanan para yung lamig sa loob nagsisirculate ng maayos. Okay? Yan. Spacious and flexible or flexibility. Makikita nyo naman, slim design yung ating mga refrigerators dito, no? So, pag sinabing slim design, hindi na siya yung parang bulky or masyadong malapad. Okay, yung pagkakadesign niya. Papansin nyo, medyo manipis na siya. Okay, pero yung space niya, of course, mas pinalapad natin yung likod. Okay, yung, kumbaga, yung papuntang likod. Okay, yan yung ating ginagawa. Ngayon, nakita nyo din yung reversible door. Ulitin ko, lahat po ito is reversible po yung pinto niya. Okay? So, sa pagre-reverse ng pinto natin, may kasama lang siya sa accessories na parang cover nung ating hinge. Okay? Mamaya, makikita nyo yan siya. Pero ito, upon reversible po siya, yung pinaka mga hinges niya, binabaliktad na lang to. Okay? Yun na yung kanyang ginagawa. Okay? So, yan, yung spacing natin, dapat may allowable spacings din po tayo. So, sa magkabilang dulo, sinasabi na 50 mm or 5 centimeter yung puwang, sa taas, 10 mm. Oh, sorry, 100 mm or 10 centimeter. Okay? Yan. Okay, durability. Ayan. So, meron tayong tempered, spill-proof, and adjustable glass shelves kung saan pwede natin siyang ilagay anywhere na meron siyang doon sa ref natin. Ganun din, naka-tempered glass na siya so hindi siya basta-basta nababasag. Okay? Yan. Ito din yung other features niya. Okay? So, meron po itong kasamang egg trays and ice tray. Okay? Yan. Yan. So, ito naman yung specifications natin for each model for our 7 cubic feet, 9 cubic feet, and 12 cubic feet. So, most likely, ayan po yung ating liters, 205, 251, and 326. Then, yung power source po natin, ranging from 220 volts to 240 volts, tapos 60 hertz yung ating mga motor. Then, yung rated current natin is 1.3 amperes. Ang ginagamit po nating refrigerant for these units ay R600A. Okay? So, nandiyan din naman po yung ating mga specs. Okay? So, model and serial number. Ang model, specs, and wiring diagram is makikita po natin sa likod ng unit. Okay? Pero yung serial number po, para hindi na rin po mahirapan yung ating mga technicians na hanapin ang serial number, nandoon po yan sa may pinto. So, kunyari, inopen po natin yung ref door, refrigerator na pinto. Ayan, nandito na po siya sa gilid. Okay? Diyan nyo po makikita yung serial number, hindi na po doon sa likod. Okay? Yan. Para mas madali po siyang mahanap ng ating customer at ng ating technician kapag tayo ay sa service. Okay? Lalo na ngayon na ang importante po sa ating mga ah, sa mga ating mga technicians para makagawa ng service ticket is yung serial number. So, make sure na meron po tayong ah, alam po natin kung saan makikita yung serial number. Okay? Next. So, meron tayong manual, warranty card, dalawang 2 pieces na egg tray, isang ice tray, at saka yung hinge cover nga na sinasabi ko. Okay? So, pang-cover lang dun sa taas. Ulitin ko, kung kayo po ay magre-reverse ng pinto, wala na kayong hahanapin pa ng mga other hinges kasi yung mga hinges po na nakakabit dito sa gilid or dito sa may pinto niya is reversible din po. Binabaligtad lang din. Okay? Para dito siya magamit sa kabilang side. Okay? Tapos maglalabas na lang po kami ng video about sa kung paano nire-reverse yung mga pinto ng mga Whirlpool reps po natin. Okay? Yan. So, moving and installation.
Sa ating pong mga technicians, o kaya kung meron po kayo ma-advise na customers, make sure po na familiar po tayo doon sa parang installation procedure, especially sa mga ref or any cooling appliances po natin. Okay? Every time po na magpa-purchase si customers ng mga cooling appliances, sabihan po sila lagi na kung i-deliver yan ngayon, mas maganda po na bukas na lang po siya isaksak. Para magkaroon po tayo ng tawag dito, clearance doon sa tinatawag nating oil settling, okay? Or pagsiset ng oil doon sa mga compressor natin para hindi siya magkaroon ng issue sa tinatawag nating clogging, okay? Mas importante na kahit papano is maging aware sila doon, okay? Kasi yung mga ref po natin, yung mga aircons po natin, especially the window types, is hindi yun, kumbaga ano na lang yun, kumbaga self installation na yun, hindi na yun tayo, minsan sila nagtatawag ng technician para i-install yung mga units nila. So kung may kakayanan po kayo na i-inform sila ahead of time or bago sila bumili or mag-purchase ng mga ref, make sure na naturuan po natin sila kung paano nga po ba gamitin for the first time yung mga units nila. Okay? So yun lang. Tapos, ito yung ating control panel for these units. Ayan. So, ang pinaka-controller po natin is itong dial type lang. Okay? So, meron lang tayong low, medium, and high controller. So, it depends po kung ano po yung settings natin. Pero for the first time use, always, itong controller natin, dapat naka-high siya. Okay? Yung airflow control sa may sa may freezer side po 'yan. So dito po 'yan. Okay, dapat ito ay laging nasa gitna lang. Okay? Sana hindi na po nila to gamitin. Okay, ito po ay control lang kung gaano kadaming lamig ang dapat pumasok sa ref side natin. Okay, sa ref compartment natin. So kung ito po ay naka-full doon sa freezer max nakalagay, yan. Ang ibig pong sabihin nun, may possibility na yung ref natin ay hindi lumamig. O kaya konti lang yung lamig kasi nga nakasarado yung bintana galing sa freezer. Okay? So kung yan po ay nasa gitna, maganda po yung flow niyan kasi pantay lang yung lamig na papasok galing sa freezer natin papunta sa ating ref side. Okay? Yan. Yan. So ito naman po yung mga compartment parts. Yan. Okay? Yan. Ganun din sa mga ah 9 cubic feet natin at 12 cubic feet. Okay? Tapos ito yung pagkakaano ng airflow natin. So from the freezer, okay, sa taas, ang lamig is lalabas using yung ating tawag dito, evaporator fan going doon sa pinaka ah anong tawag natin doon sa airflow control natin sa bintana, ayan, pababa nung ref side, okay? Tapos ang air return po natin sa harap mismo nung ating ref side papasok doon sa ating airflow din sa bintana natin, okay? Yan. So parts ID, ayan po ha. Dalawa po yung type ng compressor natin dito sa unit na to. Okay. Para po sa ating, pakitandaan to ha, para po sa ating 7 cubic feet at saka 9 cubic feet, ang ating pong compressor, ang brand po niyan is Giaxi-Pera. Okay? So, yan po yung gamit natin. Diyan. Okay? Dito naman po sa 12 cubic feet po natin, ang atin pong compressor brand is Dunper po. Okay? Dunper. Okay? Ayan. So, kung mapapansin nyo po, since iba po yung kanyang compressor, hindi po natin siya pwedeng, itong compressor ng 12 cubic feet, is hindi po natin pwedeng gawing sub-part para sa unit natin na 9 cubic feet at saka 7 cubic feet. Okay? Kahit sabihin po natin na R600 po sila, hindi po pwede. Okay? Bakit? Kasi kung titingnan nyo po yung specs ng dalawang unit, okay?
Yung ating pong Giac Cepera, which is ito para nga dito sa 7 cubic feet at saka sa 9 cubic feet natin, ang ang ating pong specs ng ating compressor is nasa 230 volts nga siya, pero yung hertz niya is nagre-range from 60 to 225 hertz. Okay? Samantalang pong yung damper po natin, which is itong 12 cubic feet, ang kanyang specification is 230 volts nga din po. Pero ang kanyang hertz is from 40 to 155 hertz lamang po. So doon pa lang sa specs na yon, hindi na po sila compatible. So hindi po pwede, ulitin ko, na ipagpalit or gawing subpart ng bawat isa ang kanilang compressor for the 12 cubic feet at saka 9 cubic feet or 12 cubic feet pati yung 7 cubic feet. Okay? Kasi magkaiba po talaga yan sila. Pero readings po nung ating compressor, yung ating ohms, is naglalaro po yan sa 18 ohms. Okay? Disregard po natin yung ating mga value doon sa after ng decimal point kasi wala naman po yan. Okay? Dapat po, lahat po yan ay 18 ohms. Okay? Kung yan po ay nagbago, naging 16 yung isa, naging 17 yung isa, or naging 18 yung isa, automatic po ha, sira na po ang compressor natin. Okay? Pero kung yan, katulad niyang ano natin, yung ating readings na 18.8, 18.7, 18.6, okay lang po yan. Okay? As long as na yung pinaka-base po natin na ohms is 18, wala pong problema yan. Okay? Yan. Next is ito po yung ating main and inverter board. Kung mapapansin ninyo, isa na po siya. Okay? Magkasama na po yung inverter at saka main board sa iisang board. Okay? So may portion lang po dyan na pang inverter, may portion lang po dyan na pang main board. Okay? So yan po yung ano nito, parang pinaka-board natin. So kunyari may problem po yung ating inverter board, yung part na inverter, kasi hindi gumagana na yung compressor o kaya parang hindi tumatakbo yung compressor, may possibility na inverter board ang sira, isang palitan na lang po yon, main board at saka inverter board. Okay? So, yon. Yan. Then, ito po yung ating pinaka-dial or electronic temperature control knob. Potentiometer type po siya. Yan. Okay, then LED light. Okay? Then this is yung evaporator fan natin. Ito po ay 12 volts DC. Okay? Then, para po sa atin, hindi po natin siya nire-recommend na mag-test po tayo ng ohms dito. Okay? Or nung parang resistance. Though may makukuha po kayo na resistance, parang continuity doon sa ohms talaga. Okay, pero hindi po kasi siya parang reliable na source para masabi natin na good or hindi yung ating evaporator fan. Mas maganda pa rin po na voltage siya. Okay? So, actual yung napapaganahin kung gagana siya sa 12 sa sa mismong dun sa 12 volts natin. Okay? So, yon. Okay? Compare po ito doon sa before, mas okay na po yung design ng at evaporator fan kasi shielded na po yung pinaka-board niya. Okay? Compare doon sa mga naging previous na issues natin sa mga evaporator fan. Then this is yung heater natin and the evaporator. So ang reading po ng ating heater is 351.1 ohms. Okay? Pag bumaba po dyan, may possibility po na sira na rin po yung ating heater. Okay? Balikan ko lang. May mga issue kasi tayo before na parang ang nangyayari is nagkakaroon tayo ng parang ice build up doon sa ating mga evaporator fan. So, ang unang-una natin pinapalitan dyan is yung ating defrost sensor. Tama po ba? So, pag napalitan na yung defrost sensor minsan, tapos okay na, babalik ulit yung problem. Okay? So, make sure din po na na-test po natin tong heater. Okay?
Uulitin ko, kapag bumaba na po yung ating ohms sa heater, kahit isa lang po or dalawa, okay? May possibility po na dapat pinapalitan na rin natin yung heater. Okay? So magche-check po tayo ng ang concern is ice build up, i-check din po yung heater. Okay? Yan. And then the temperature sensor, sama na natin yung defrost sensor at saka yung humidity sensor. Ito po yung chart na corresponding doon sa temperature na meron tayo sa humidity. Okay? So dapat malapit dyan yung ohms na mababasa ninyo kapag itetest po natin yung mga sensors. Okay? Yan. Then, the air vent and the refrigerator and freezer air vents. Ayan. So, pinapakita lang, pero wala naman testing to. Ano lang naman yan siya. Checking lang. Okay? For reference lang. Tapos, yung ating drain pan, itong nasa taas na blue na pan is din yan sa may ah, thermostat malapit. Okay? So, sa ilalim po yan ng thermostat. Pinaka-drain pan niya po doon. Okay? Then, yung na-black is doon sa pinaka-compressor natin malapit. Okay, nakapatong doon sa compressor. Yeah. Then, the glass shelf. Okay? So, ito pong unit na to, kung mapapansin ninyo, wala po tayong display. Okay? Wala tayong display. So, wala po tayong makikita na any error codes na makikita ninyo or masisilip natin para malaman kung ano naging problema natin. Okay? Ang unit po na to ay gumagamit ng ilaw, ng LED, para malaman natin kung ano po yung nangyari doon sa unit. Okay? Tsaka kung ano yung naging sira niya. So, paano po yun nangyayari or paano po yung ginagawa? Okay? So, kung kayo po ay technician na sinabi na ganito yung problem ng unit niya, pwede nyo pong gawin is pagdating nyo po doon kay customer, is tanggalin, sasaksak yung unit, isaksak ulit. Okay? Tapos mag-aantay po kayo ng 30 minutes. Okay? Para malaman kung ano po yung naging error. Bakit? Kasi po dito po sa pinaka-ref side po natin, yung ilaw dito, magbiblink po yan ng problem. Okay? Ang mangyayari is magbiblink siya ng isa, after 5 seconds, mamamatay. Okay? So, magbiblink ulit siya ng isa, tapos mamamatay after 5 seconds. Ganun po yung blinking niya. Okay? So, malalaman nyo po ngayon, kailangan yung bilangin kung ilan yung blinks bago siya, ah, para malaman niyo po kung ano po yung naging problem ng unit. Okay? So, kunyari, ang problem natin is yung number 2, refrigerator room sensor fault. Okay? Ang sabi dito, dapat 2 beses daw siya magbiblink. So, paano siya magbiblink? Magbiblink ng 1, 2, tapos after 5 seconds mamamatay, tapos babalik ulit, 1, 2, 5 seconds ulit, patay, tapos magbiblink ulit ng 1, 2. So, ano nyo naman siya. Mabibilang nyo naman yan siya. Okay? Yun lang. Then, ito naman to, makikita nyo naman to doon sa ating main board. Meron po dong LED doon sa main board. Ayan. Hindi ko mapapakita sa inyo kung saan banda. Yan. Ito, dito sa ilalim po, may nakalagay naman po na LED 1. So, maituturo mo ba? Turo mo lang na gano'n. Ituro mo lang ng cursor. Dito sa kabila. Yan, yan. So, ito po, yan, yung tinuturo natin sa cursor, yung LED niya. Okay? Doon sa ilalim ng parang pinaka-chip. Okay? Ng IC chip. Okay? Yan, dyan po yan nakikita. May nakasulat din naman po sa board ng LED. Okay? Actually, kapag yan naman po ay may problem, blinking po yan. Okay? So, makikita nyo naman po yan. Sa blinking niya, ito yung syempre, bibilangin nyo rin kung ilan yung blinks. Tapos, makikita nyo po dito kung ano po yung nangyari sa kanya.
Kung 2 blinks yan, ang ibig pong sabihin, nakadetect ng under voltage yung ating unit. Okay, kung 3 naman, over voltage. Mataas naman po yung voltahe na pumasok sa kanya. Okay? So, yung iba po nandiyan, kapag 5, phase current over current. So, ibig sabihin, yung kuryenteng pumasok, masyadong mataas. Over temperature, sobrang uminit yung inverter. Nag-lock rotor protection, that is 6 blinks. Yan, and so on and so forth. Okay? Yan. So, in case po na wala dyan yung mga blinks na na-encounter natin sa actual na buhay, in reality, ayan. O pati ito, kunyari, nagkaroon siya ng 6 na blinks, tapos wala naman dito sa ating list ng errors. Okay? So, make sure po na mabigyan niyo po kami ng proof, like video, yan. Tapos, isend niyo po sa amin para maitanong po natin yan sa factory kasi kung sa amin lang din po, wala naman din po kaming paghuhugutan ng sagot niyan. Okay? Unless itetest lang din po namin yan. Okay? Tatry namin yang i-recreate. Okay? Pero kailangan pa rin po namin ng proof na nag-e-exist yung ganong error. Okay? Yun lang. Tapos, ano pa po ba? Yan. So, warranty, for this unit, 1 year on service, 2 years po yan sa parts, for the functional parts, and 12 years po tayo sa compressor. Okay? Since Whirlpool, inverter po yung ating unit, 12 years po tayo sa compressor. Pero ang main board at inverter board, 2 years lamang po yan sila. Okay? So, yun lang for this unit. So, ito po yung ating Whirlpool, two-door, top mount, refrigerators, no frost, and HD inverter. Thank